kondisyones na yung pagdidiin dito sa mga anak mo ay magiging mas magaan. Tignan mo, engineer, ang namatay, anak din niya eh. Oo nga, pero wala na kasi yun, hindi na niya may babalik. Diba? Ito na lang natitirang mga anak mo na nandyan. Pero magagawa, bilang magulang, ikaw ba, kahit gaano kasama ng anak mo, magagawa mo ipapatay anak mo? Ay, siyempre hindi. Pero kaya nga, yun ang isang malaking misteryo din eh. ang sinasabi ko lang. Ganun, pero hindi siguro sa... Ayaw niya, hindi, kaya lang nangyari na, out of control, nandyan na. Ngayon, ang isipin mong isalba na lang, itong mga anak mo, ayaw mo silang maging... Kasi tignan mo, kung hindi homicide ang bagsak niyan, grabe. Murder. Kasi, ang tindi ng parusa dyan. At tatlo yung madadamay. Premeditated yan eh. Oo. Kaso kung malagay mo lang sa magaan na at maging homicide, o hindi man, masalba mo, lesson na sa kanila yan. Sa habang buhay nilang, yung kanilang konsensya ay, di ba? Kasi family ko di ba? Hintayin natin ang mga susunod na kabanata rito. Mga salimuot talaga. Oo, hindi pa, wala pa doon sa 1/4 o ano nung kan. Pero babalikan natin yung moral lesson, marami, di ba? Sobra dami. Oo. Ibig sabihin, maski dami mong pera, maaring kaya yung pambababae talagang walang mabuting idudulot yan eh. Hindi, totoo yun, sinasabi ni kasama Dan, ni Katoton Dan. Tamo, nag-agree si Katoton. Hindi, talagang hindi dapat yun. Pag kami nakakaalam. Pag di ka marunong magsikreto, sabi ni Katoton Paski. Classmate Paski, ibig sabihin, araw at gabi, dapat gabi. Oo. Para hindi nakikita. Para wala nakikita. Kung si Katoton Paski, depende sa dahilan yan eh. Classmate, parang sinasabi mo, ang Panginoon, gumawa siya ng araw at gabi para yung mga ganon sa gabi dapat. Huwag sa araw. Oo. Para yung nakikinig, yung witness na tutulog. Kasi ito si Katoton Paski kasi ito, sa sipag nito, talagang believe si Mrs. Isipin mo yung gabi ginagawang araw. At yung araw naman ay ginagawang gabi. Di ba? Kaya pag... Maliwanag mo, Katoto, kung ano yung negosyo. Ano yung negosyo? Alam mo naman itong Katoton Paski, bigas. Siyempre, yung mga, doon sa kanyang mga paglakad-lakad sa mga club, di nagpapautang ng mga bigas sa mga manager, di ba? Matulungin. Ang lakas pa niya doon sa mga manager sa club. Di nakakagimik pa siya. Maniningil niya ng madaling araw. Di ba? Di habang nag-iintay ngayon siya ng pangkolekta, no? Di naglilibang muna. Talagang magaling ang technique talaga. Sana hindi naman nakikinig yung misis ni Katoton Paski. Hindi. Walang AM eh. Naka-FM lang. Oy, mga tagapakinig, nako. Alam niyo na po yung tama't mali, Kwentuhan lang po ito para masaya. Katoto, meron akong isang magaling na kaibigan sa Bureau of Customs na pinagkatiwalaan ni Deputy Commissioner for Intelligence, General Danny Lim, na si Nats Gamboa. Isang kung tawagin sa item CEO 5. Itong item na to, Katoto, pang kolektor na to. So pag kolektor ka sa custom, medyo mabigat ang mo talaga dyan. Mabigat na rango na yun. Kaya ang daming dumadaang pera dyan. Siyempre. Kolektor siyempre, kolektor. Kaya yun ang tawag, district collector. Nako, yun ang dapat pagdidigitan sa custom. Pero itong si Katotong Nats Gamboa, dahil sa kanyang angking talino at kakayanan, sipag at tiyaga sa kanyang pwesto sa trabaho sa Bureau of Customs, ay pinagtiwalaan ngayon. Dahil matagal na medyo nakainggitan ito at nanahimik. Pero sa kabila ng magandang ginagawa ay nakainggitan. Bagay, ganun na sa gobyerno. Pag malinis ka, nakakainitan ka. Yan. So bawal yung mahusay magtrabaho sa gobyerno Yan. Ngayon mahusay itong dumating na Deputy Commissioner at saka si Commissioner Rupi Biason. Tinuklas ngayon nila yung mga taong nananahimik na sinisira. Madalit sabi, itong si Nats Gamboa, isa sa pinagtitiwalaan ng Deputy Commissioner at ng Commissioner ng Bureau of Customs, muli nilang inilagay sa pwesto. Good, Pero ang magandang pwestong inilagay
doon sa counterintelligence. Aha. Para masita lahat yung gumagawa ng katiwalian. Mabigat ang ano, no, ng ranggo noon. Mabigat na trabaho. Oo. Daming makakaaway dyan. Itong Nats Gamboa, dahil sa kanyang pananahimik nung makaingitan ng mga ibang panahon ng commissioner, ngayon dahil matino itong mga pumalit, sila General Lim, Deputy for Intelligence, at si Rupi Biaso na Commissioner sa kalukuyan ng Bureau of Customs, ay muli nilang nilabas itong mga tao to. Kaya malaking bagay na makakatulong ito sa pagpapatakbo. Si General Elinio ba, na-meet mo na ron? Nagkausap na kayo? Oo nga, si George. General. Si George. Nabanggit kita, katoto. Ano sabi? May kilalang-kilala yung Dan Sulweta. Matagal natin May kalugar mo no? Kalugar lagi natin kasama sa mga meetings siya sa Marinduqueño. Kalab Marinduqueño. Oo. Sinulat mo ba? Sinulat mo? May sabi niya sa akin, kaupo ko lang. Wala ka pa isusulat. Huwag mo muna ako isulat. baka malata tayo pagka maganda yung pagkakasulat. Pero wala pang ginagawa eh. Pinupuri mo na. Ay, halata naman yung PR natin. Sabi ko nga sa kanya, alam mo... Sige, mga after 1 month naman. Babiro yan eh. Masayang kausap si mabait eh. Ako nga hindi niya ma-recall nung sabihin kong, General, hindi mo ako natatanda nung sa Maritime Police ka. Sabi niya, nag-cover ka ng Maritime. Kako yung NCR mo sa North Harbor, sa Nabotas. Ayan ang mga alaga natin sa balita nung panahon na yon. Pero pamisa-misa nagagawin ako sa opisina mo. Okay yan si George. Mahusay yan. Anong utak niyan? Matalino talaga yan. Mabait, simpleng tao lang. Ang daming ideas niyan. Very yung idea niya. Hindi gagandang lalo yung custom police ngayon dahil sa director. Medyo saka hindi naman bihira naman Marinduqueño yung kurap eh. Lalo na si General Aguirre. Nako, napakahirap lapitan niya. Hindi mo pwedeng lapitan. Dahil talagang straight. Lalo yung Dan Sulweta. Hindi pa natin. Wala pa tayong prueba. Hindi. Straight din yun. Kaya lang pag sinusumpong yung sakit sa likod, galaw lang galaw. Kaya nga nakaharap sa akin yung camera. Okay. Bilis ng oras ha. Okay. Ba nakalimutan mo yung ating extra paring Nonong ha. Jun, pare, wala ka ba sasabihin? Alam mo naman yung diskusyon natin, free-flowing tayo ngayon. Medyo mahaba-haba yung natin. Kasama, classmate, babatiin ko yung mga nahalal na mga bagong pamunuan ng Pugadlawin Philippines. Ito'y maglilingkod sa 2012, classmate, Nabati natin si NP-elect Lawin Galactica ng Pugadlawin Tuguegarao, si GG-elect, Governor General Lawin Tamero ng PL Malate, si Deputy Governor General-elect Lawin McKinley ng PL Quirino, at yung mga kasamang governors, si Lawin Eisenhower, Arcturus, Capricorn, Black Maila, si Coco JCO ng Lucena, Coco Max, Coco Dragon, Lawin CRN ng Calaca, Lawin Baker ng Calaca, Lawin Lee Kuan Yew ng PL Quirino, Lawin Coleman, Lawin Yukar ng PL Northview, Lawin Sugar HB ng PL Balayan, Lawin Joel Alcacid ng PL Calamba, si Lawin Del Pilar ng PL Quirino, Lawin Big Dipper ng PL Tuguegarao. Okay. Mabuhay kayo mga kasamang Lawin. Mabuhay kayo mga kasamang Lawin. Parting word na ako. Dahil maikli na oras natin, inaanyayahan ko silang lahat na sa susunod na linggo, makinig uli sila dito sa programa. Okay. Yes. Partner, yung huli mong parting words. Ang mga Batty Woods. Parting words pa. Parting words, pare. Parting words. Yung mga para baka may babatiin ka pang mga taga-Ross Boulevard dyan. Parang nabingi ko. Kala ko patuwad eh. Classmate talaga. Baka tayo rito, sensor Hindi. Isa lang naman nakikinig sa akin eh. Yung kaibigan ko sa custom police, si Alex, yung pinakamabait na police doon. Okay. Nats Gamboa, mabuhay ka. Sana'y
patuloy na mapagtiwalaan ng katulad nila General Lim at Commissioner Biason. Okay. At sa nga pala, no, yung mga taga DN Steel, yung ang DN Steel po ay supplier po ng mga roofing yan, mga long span colored roofing. Ngayon ko lang nabanggit, no? Baka naman gusto niyong bumili ng roofing, andito lang po ako sa DWAD, mga colored roofing. Ba, maganda. Okay. Tibay yun ang bubong niyan, kahit lagay niyo sa dagat, hindi mo matutunaw. Okay. Sa binabati ko pala yung misis ko, Maripat, ang mga anak ko, si Bernard, si BJ, si Rachel, si Sigrid, yung mga apo ko na mga angels ko, Samantha at Leah Patricia. Ayan po, no? May pahabol si bati kay Lawing Gabriela, Lawing Goldamir at saka si Lawing Stardog. Ito, hindi nakatiis yung kaibigan ko, nag-text batiin mo ko, sabi niya. Binabati naman kita kahit na kailan Alex Tibinho, huwag kang maglala. Mabait po itong pulis ng custom na to. Kaya malusog ang katawan niya. Isipin mo, may nakikinig pala sa'yo, ha? Okay. Okay. At tatapos na naman po ang isang oras natin talakayan at huntahan. Huwag po sana kayo magsasawang sumubaybay sa amin tuwing linggo sa ganito ding oras at himpilan. Okay, muli po kaming nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, para sa isang araw ninyong pinahiram sa amin dito sa mundo. Lahat po ng aming ginagawa ay alay namin sa inyo at sa aming kapwa. Ang lahat ng papuri ay sa inyo, Panginoon. Patnubayan po sana niyo kami at ang aming bansa. In Jesus' name, Amen. Dan Sulweta po lamang. At Paski Natividad po, ang inyong katotong tapat. Tapat na tapat po, huwag niyo ililihis. Okay. Mabuhay ka! Pilipinas!